Ang kwartong walang pangalan. Sa kalagitnaan ng tag-ulan, dumating si Mira sa dorm 3 ng St. Cecilia College of Nursing. Ang buong gusali ay luma, halatang dinadaanan na ng panahon. Sa bawat hakbang niya sa sahig ng kahoy, may tunog ng pagod na paghinga. Parang may kasama siyang hindi nakikita. Room 207, sabi ni ma'am, dito daw ako assign. Pagbukas niya ng pinto, tumambad ang malamlam na liwanag mula sa bintana. Dalawa lang ang kama. Ang isa ay may puting bedsheet na nakatupi ng maayos. Parang may matagal nang nakatira. Ang isa naman walang unat, walang kumot, walang pangalan sa pintuan. Sa ibabaw ng mesa may maliit na papel. Nakasaad doon, "Welcome Mira, huwag mong bubuksan ang cabinet sa kanan." Hindi niya alam kung biro lang iyon, pero nang sinubukan niyang buksan ang cabinet, hindi gumagalaw. Parang may nakapako sa loob. Makalipas ang ilang minuto, may narinig siyang yabag sa pasilyo. Isang babaeng nakaputing uniforme, mahabang buhok at may hawak na basang payong. Ikaw pala, yung bagong roommate." Oo, si Mira. Kamusta?" Ngumiti si Luna, pero kakaiba ang tingin nito. Matalim, parang alam na niya si Mira kahit hindi pa sila nagkakakilala. "Basta huwag kang magbubukas ng cabinet, lalo na kapag 2:00 ng gabi." Kinabihan, hindi makatulog si Mira. Naririnig niya ang mahina at paulit-ulit na kaluskos mula sa kanan ng kwarto. Eksakto kung nasaan ang cabinet. Tumingin siya kay Luna. Nakatalikod ito, pero gumagalaw ang mga labi. Parang may binubulong. "Huwag mo kong iiwan." Lumalamig ang hangin, bumubukas ang ilaw ng sarili at mula sa cabinet may marahang kumalansing, parang bakal na kadena. At doon niya napansin may markang parang daliri ng tao sa gilid ng cabinet door.